Si Marcoleta lang po ang nagsabi ng katotohanan. Hindi po plastic si Marcoleta. I salute to you, Dante Marcoleta. I salute. Si Marcoleta lang po ang may bayag dyan sa Kongreso. Narito ang Balitang Pinoy TV. Okay, ayan. We are live ngayon sa ating YouTube channel. May panibagong revelasyon po dahil sa balita na ito, very important na alam ng taong bayan na ganito na po ang nangyayari sa Pilipinas. Okay, ito ha, I really appreciate TV5 o itong News 5. Malalagot talaga kayo, matutuklasan talaga yung mga kabalastugan nyo. Sinabi dito sa balita ng News 5, ilang mambabatas nagkasagutan. Sina Marcoleta ha, doon. Pati itong si Kimbo, alam naman natin si Kimbo, ang daming nagsasabi na bias si Kimbo doon. Nagkasagutan matapos imungkahi ni Representative Marcoleta na tapusin na ang budget ni VP Sara. Kasi alam natin, tradisyon na, irerespeto ang presidente at ang opisina ng vice presidente sa hearing ng Congress when it comes to budget. Di ba? Yung kay Presidente Bongbong Marcos, terminate kaagad yung hearing. Di ba? Ibig sabihin, wala nang question pa. Talagang okay na kaagad. Pero bakit itong si VP Sara, ang budget ng OVP, ang dami pa ninyong pautot, ang dami pa ninyong tanong-tanong. So si Marcoleta po, kaya sasabihin ko dito sa aking Don Mar TV News Channel, sa mga audience ko dito, dapat talagang iboto natin itong si Marcoleta. Dahil itong si Representative Dan Marcoleta, nagpa-follow lang po kung ano ang nakasaad sa batas. And isa sa mga kanilang pinagdebatehan doon, yung traditional na ginagawa nila, na dapat nating respetuhin ang presidente at ang vice presidente when it comes to the budgeting. At sabi ni Marcoleta at sabi ni VP Sara, ayaw niyang makipag-argue sa mga questions, mga tanong ng mga representatives. Kasi at the end of the day, ang masusunod, dalawa lang na tao ang masusunod dito sa budget na ito. Mamaya, magre-react tayo dyan, okay? Pangatlo ng ating pag-uusapan ay ito ngang si Representative Marcoleta, ito still issue ito ng Office of the Vice President. Iminungkahi, tapusin na ang House Budget Deliberations. Ito nga, gusto na ni Marcoleta na matapos na itong hearing ni VP Sara. Natapos na nga yung kay Presidente eh. Di ba? Ano pa ang gusto nyong itanong kay VP Sara? Na gusto naman ni VP Sara na kayo na ang humusga dyan. Kayo na ang magde-decide. Kayong mga taga-Kongreso. Kasi alam naman ni VP Sara na pupolitikahin lang siya by asking questions. At alam ni VP Sara, useless yung mga argument natin dyan sa debate natin dyan sa hearing. Kung dalawang tao lang pala ang may hawak sa budget na yan. Ang may desisyon ng mga budget na yan. Ayon yan kay VP Sara, nawindang ang buong Pilipinas dito sa sinabi ni VP Sara, at yan po ay itatalakay natin ngayon. Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na to para guys kakalat ito sa taong bayan. Importanteng mag-like and share. Sige, sabay-sabay muna tayong mag-like and share at YouTube. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-like and share na ba? And also guys, paki-subscribe, paki-follow para lagi kayong updated sa ating mga balita. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Marami dito mga nanonood na hindi pa naka-follow at saka subscribe, okay? Sabay-sabay tayong mag-follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Yan, naka-follow, subscribe na ba lahat? At dahil dito, I salute to you, Dante Marcoleta. I salute. Si Marcoleta lang po ang may bayag dyan sa Kongreso. Si Marcoleta lang po ang nagsabi ng katotohanan. Hindi po plastic si Marcoleta. Kimbo, halatang halata ka na bias ka sa committee hearing na yan. Tingnan nyo, pakinggan nyo. Unahin muna natin itong nagkagulo. Ipakita ko muna yung video na nagkagulo doon sa hearing kanina. Okay? Tapos, i-play natin yung video na para maintindihan natin bakit nagkagulo. Okay? O, heto, Marcoleta, pasok! Batang nangyari, a range of questions. That's why I'm asking. Bakit natin ginawa yun earlier? Ito na yun ha. Ito na yung nagkagulo na. Okay? Nagkagulo na. Kasi si Marcoleta, uminit ang kanyang ulo. Kasi po, bakit hindi natin sinusunod yung traditional na irespeto natin ang presidente at yung vice presidente? Diba? O, play. We not already respecting a tradition well kept by this house? Respected is... Hindi nga, pinagtatanong mo siya eh. Meron pang tradition. Pinagtatanong mo siya eh. Diba? Sabi ni Marcoleta, pinagtatanong mo siya, ang ibig niya sabihin, si VP Sara. The office of the president, vice president. So, pinagtatanong niyo sa kanya eh. This question never happened before. That is the one I'm explaining to you. Itong nangyari na ito, hindi ito nangyari before. Sa tagal-tagal ni Marcoleta dyan sa Kongreso.
Hindi ito nangyari before, hindi ito nangyari kay Binay, hindi ito nangyari kay Leni Robredo, hindi ito nangyari kay sino pa mga vice presidenteng nagdaan. Nangyari lang po ito sa presidente, Vice President Inday Sara Duterte. Bakit? Bakit? Di ba? It did not happen before. Now, ang tanong ko po, ba't nangyari po nung nakaraan, nangyayari na naman ngayon? We are talking of the office that the person motion was introduced. Actually, pumalag si Marcoleta kasi buong akala ni Marcoleta na yung budget po ng presidente natin, bubusihin rin nila, tatanungin rin nila, babatuhan rin nila ng question yung Office of the President ni Bongbong Marcos. Pero hindi, tinerminate ka agad, inaprubahan ka agad. Di ba? Wala nang question-question. So unfair ito kay VP Sara. Kaya si Marcoleta nagagalit. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. Correct. That is all. Because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa office of the President. And that is correct. That is in line with that tradition. Correct. Ngayon po, kung ang tinatanong ko ngayon, are we discarding the tradition? And is this committee authorized to discard a well-kept tradition? Alam niyo, sa totoo lang, sunog na sunog sila dito kay Marcoleta. Sunog na sunog sila dito. Napahiya nga sila dito eh. So kaya nga, then why are we intending to ask questions na naman at pinatawag nyo na naman kung sino-sino dito? It's very unfair on VP Sara. You are very correct, Marcoleta. Di ba? Bakit hindi natin magawa na gipitin natin ang budget ng president? Ginigipit nyo nga ang vice presidente. To be fair, respeto, di ba? Kasi sabi nyo, tradisyon natin yan na nirerespeto ang presidente, nirerespeto ang vice president, kaya kaagad maa-approve yung mga budget na yan. Kasi yung minority, konti lamang, ang mananalo talaga ang mga majority. Pero look at what happened now. Bakit yung timing? Kasi wala na sa poder si VP Sara kay Bongbong Marcos, ginigipit na ninyo. Kung gigipitin nyo si VP Sara, gipitin nyo rin ang presidente. Para patas tayo dito. Yan ang ibig sabihin ni Marcoleta. I am just explaining here in a layman's term na maiintindihan ng mga bangag vloggers, mga dilawista, mga loyalista na todo ang simhot ng lubot ng tambaluslos. That is why, kung hindi po kayo makakasagot, madam, ang tinanong ko Si Deo News, subscribe nyo yan si Deo News. Giniba nila ang tradisyon. Correct. na sa inyo, I am now moving. Oh, may brati-bratinela pa. Saan po kayo nakakita ng gano'n? This did not happen anytime. Pang-labing 7 taon ko na po ito. Napahiya sila dito ha. Sunog na sunog sila. Madam Stella, I was already here when the Vice President was Noli de Castro, when the Vice President was Binay, when Vice President... Noli de Castro, Binay. Nirerespeto nila lahat ng nagdaang mga vice presidente. But you were also here in the last hearing. No motion was introduced. Yun na nga, kasi question na kaagad eh. Wala man lang... Kimbo, alam mo Kimbo, sa 2023, na-approve nyo kaagad yung budget ni VP Sara. Kasi magkaalyado pa si VP Sara at si PBBM at that time. Huwag nyong lokohin ang taong bayan. Huwag na tayong plastikan dito. We can read the records. No, you did not introduce. Kaya nag-motion siya ngayon. Mga audience ko dito, ilagay nyo dyan sa comment section, ilagay nyo dito sa chat box, lahat-lahat na tayo. This is for Marcoleta. Mabuhay ka, Marcoleta. Ilagay nyo dyan. Mag-comment kayo lahat. Ngayon na. Mabuhay, Marcoleta. Tama yung ginagawa mo. Ilagay nyo dyan. The first thing is that is the manifestation of Congressman Dante Marcoleta, and it should be answered by the members. If one motion, then after that, Marcoleta will vote that motion. Di ba? Pero ano ang nag-ugat? Bakit nagkagulo? Ang dami nang nagsabi, mabuhay Marcoleta. Ayan, mabuhay Marcoleta. Mabuhay Marcoleta. Tama yan, mabuhay Marcoleta. Thank you very much, Don Mar TV audience. Ayan, mabuhay Marcoleta. Kasi si Kimbo, stick to the plan. Stick to the plan eh. Mabuhay Marcoleta. Tama yan. Mabuhay Marcoleta. Deo News. Ayan, very good. Magla-live mamaya yan si Deo News ha. Magsasabay kaming mag-live ni Deo News mamaya. Anuhin namin ito. Susunugin namin itong nangyari. Marcoleta, mabuhay. Ayan, mabuhay Marcoleta. Tama yan. This is for you. Kung nanonood ka ngayon, Rodante Marcoleta, nasa inyo po lahat ang sentimiento ng taong bayan. You are our hero. Mabuhay Marcoleta, mabuhay Marcoleta. I love you Marcoleta. Merong nag I love you nga Ha? Ano kayo ngayon? Eto, bakit nagkagulo yan? Bakit nagkagulo? Ito yon. Ipapakita ko sa inyo. Bakit nagkagulo? Eto, pasok. Yung hindi po pagdating ng ating pangalawang Pangulo ngayon, ang suspecha ko po ay dahil sa nangyari ng mga pagtatanong nung nakaraang. Ito yung ginawa ni Marcoleta ha, kung paano sinunog ni Marcoleta yung trip nila. Stick to the plan. Sinunog ni Marcoleta. Pagdinig. I have heard the volume and the barrage of questions asked by members of this committee to the Vice President.
despite the fact, Madam Chair, I heard her several times saying, I forgo the opportunity of defending the OVP budget for 2025 by question and answer. Grabe, ang dami, oh. Ang dami. Mabuhay, Marcoleta. Marcoleta, kung nanonood ka ngayon, this will feel good sa iyong puso. Patuloy lang, Marcoleta, ha? Patuloy ka lang. And I leave it to the House of Representatives to decide on such proposal as presented. That was the template of an answer given by the Office of the Vice. Guys, grabe. 4,000 viewers tayo ngayon, ha? 4,000 viewers. O, i-share pa ninyo, i-share, i-like para kakalat pa ito. Ha? 4,000 viewers tayo ngayon. Meaning to say, alam ng taong bayan kung ano yung totoong nangyari. Sa 4,000 viewers, maraming salamat. Please share this video ngayon na, live, para alam nila ang katotohanan. President. Madam Chair, napilitan po akong mag-raise ng parliamentary inquiry. I think I have earned this. If I survive my term up to next year, I would have survived also, or I would have completed 18 years in this institution. And in this length of time, I have observed a tradition. The tradition is the two highest positions of government. Ito na, pakinggan nyo. The two highest ranking official, Vice President and the President. Ang tradisyon dito, makinig kayo, bangag, vloggers. The Office of the Vice President and the Office of the President are not traditionally subjected to questions. I have observed this for a long time. Correct. For so long a time. May I refresh the memory of the members of this committee, Madam Chair. In 2022, the Minority Leader, Honorable Libanan, citing courtesy to the Office of the Vice President, took only about 13 minutes to move for determination of the budget of the Vice President. Grabe. And after that, the Majority Leader seconded the motion. Correct. That was 2022, Madam Chair. Ganun kabilis, okay? Bakit ngayon ang tagal? Then 2023, no less than the presidential son, our own senior deputy majority leader, the Honorable Sandro Marcos, stood up Correct. and invoked the long-honored tradition of according courtesy to the OVP, the Office of the Vice President. And in the same manner, he moved for determination of the Office of the Budget, the consideration of the budget of the Office of the President, Vice President. I also recall, Madam Chair, that it was terminated. And with the full consternation of Honorable Franz Castro, who then objected, but her objections were never heard until she moved to make up record by way of manifestation her objection. But the committee collectively said, you can no longer do that because there was already a termination of the hearing. This is the time-honored tradition, Madam Chair. For so long a time, we have kept and observed this. We have upheld this tradition. Anong ibig sabihin ng tradisyon na yan? Tradisyon na ng House of Representatives na basta ang presidente at ang vice-presidente kung i-hearing ang kanilang budget, re-respetuhin. Yan ang tradisyon. By asking question to them, hindi yun bagay. Yun na ang nakasanaya. Oy, maraming salamat, Giselle Jupiter. Ayan, maraming salamat po. Okay? So dapat ganyan, irerespeto. Pero anong nangyari? My question is this committee authorized to set aside or discard the tradition? Jesse, maraming salamat sa parade. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman